Pag-usapan natin itong gumugulo na naman sa isipan ng ating mga kapobre, ng ating mga kababayan, itong sinasabi na termino pag napirmahan ng itong sinasabing bagong termino pag napirmahan ng Pangulo ang ratified bill na yan. Hello, good morning, isang mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong lahat dyan mga kapobre. So, pizza 13 na po ng Agosto. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, of course. Panibagong vlog na naman tayo ngayon mga kapobre. Again, maraming salamat sa inyong laging pagsubaybay. Tayo po ay monetize na po at may earnings na po yung ating mga videos at may mga ads na po. Pakiusap ko lang po at pakisuyo po na huwag nyo lang pong i-skip yung ads kasi doon lang po tayo kumikita. No skip ads lang po ay malaking tulong na yan sa ating munting channel. So ngayong umaga mga kapobre ay pag-usapan natin itong gumugulo na naman sa isipan ng ating mga kapobre, ng ating mga kababayan, itong sinasabi na termino pag napirmahan ng itong sinasabing bagong termino pag napirmahan ng Pangulo ang ratified bill na yan. Kasi nung una sinabi ni mismo si DILG Secretary na si John B. Cremulya na ang bagong termino is 4 years, 3 terms. Tapos ngayon ay lumalabas na naman na 4 years, 2 terms lang. So medyo naguluhan tayo kung ano talaga ang totoo. Pero malalaman natin yan kung mapirmahan na ng Pangulo. Kasi may mga kopya naman yan pagka napirmahan na ng Pangulo. Pag magiging Republic Act na yan. So, isa po yan sa nagpapagulo kung ano talaga ang magiging termino. 4 years, 3 terms or 4 years, 2 terms. So, yan. Maliban doon ay medyo naguguluhan din ng ating mga kababayan, ng ating mga kapobre kung ano na ba talaga ang nangyari sa ratified bill na yan. Kasi kahapon, pizza 12, yun po ang sinasabi na pipirmahan daw ng Pangulo. Pero pizza 13 na ngayon, medyo wala tayong naaninag o nakuhang impormasyon kung napirmahan ba talaga ng Pangulo ang term setting bill na yon. So, pizza 13 ngayon mga kapobre. At bukas ay pizza 14. Bukas po maglalaps into 30 days ang panukalang batas na yon. Ibig sabihin, lapse into law na. Matik na magiging batas yan. Pero batay doon sa sinabi ng Pangulo ay nung tinanong siya na hayaan ba daw na maglapse intulo ang panukalang batas na term setting bill, sabi niya ay hindi dahil pipirmahan niya. Pero pizza 12 ang sinasabi na pirmahan, pero medyo tahimik man. So ngayon pizza 13 na. Baka ngayong araw, hindi natin alam kung anong mangyayari sa araw na to. So antabayan na natin. Kasi bukas, kahit hindi man yan pirmahan ng Pangulo, bukas ay maglalaps into law na yan. So, antayin na lang natin mga kapobre kung pirmahan ngayon or hayaan ng maglaps into law yan bukas. So, ngayon ay ipakita ko sa inyo ang sinabi ni Attorney Alberto Agra, former Acting Justice Secretary at Solicitor General.
So panoorin natin to. Pinaliwanag niya ang magiging bagong termino ng mga barangay at SK officials pag napirmahan ang panukalang batas nito. Panoorin natin to mga kapobre. Attorney, kung halimbawa po na maging ganap ng batas, ano ho ang magiging pinagkaiba ng term of office ng mga kasalukuyang BSK officials sa magiging term ng susunod na kapag ganap na hong batas itong bagong batas po na ito na ang magiging election ay by November of 2026? Oo, alam mo dati 3 years ang term, naging 5 years, bumalik sa 3 years, ngayon gagawin na siyang 4 years. Alam mo bakit merong ganitong pangyayari? Dahil sa lahat ng ating mga elective officials, national at local, barangay lang ang hindi naka-fix ang termino sa saligang batas. Pero depende sa Kongreso kung gaano katagal ang termino para sa mga barangay at sangguniang kabataan. Kaya pabago-bago dahil nga hindi naka-fix ang kanilang termino sa saligang batas mismo. Anong bang paliwanag? Anong wisdom doon? Bakit hindi na-fix yung term ng mga barangay at sangguniang kabataan officials? Pinaubaya ng ating framers of the Constitution na pinaubaya na para sa barangay, para sa level ng local government na ito, pinaubaya nila sa Kongreso. No, maraming mga probisyon sa ating saligang batas na pinaubaya sa Kongreso ang detalye. Halimbawa, ang political dynasty, di ba? Sabi bawal, pero Kongreso, ikaw ang bahala kung paano mo i-define yan. Barangay officials, Kongreso, ikaw ang bahala kung paano mo i-fix. No? Pangatlo, ano ba mga kwalifikasyon ng barangay officials? Kwalifikasyon ng mga mayor? Pinaubaya rin yan sa ating Kongreso. Kaya hindi naman lahat nakasaad sa batas. Kaya ang epekto niyan ay pwedeng baguhin ng Kongreso, paikliin, pahabain ang kanilang termino. Ayun. So, attorney, kung halimbawa po ba doon sa nilalaman ng panukalang batas na eventually mukhang magiging ganap na batas din naman, kung 2 terms na lamang na tig-4 na taon ang bawat termino, halimbawa yung nakaupo po ngayon na barangay official, di magtatapos ang term by next year, pwede ba siyang kumandidato pa for the first term para doon sa 4 na taon ng unang termino, kasali pa siya, qualified pa ba siya? Mukhang qualified pa siya kasi ang application ng batas prospective, no? Hindi siya retroactive, kaya yung mga tatakbo next year ay pwede silang magkaroon ng fresh 2 terms of 4 years each. So ibig sabihin yung mga naunang kandidatong barangay chairman parang back to zero uli sila sa bilangan nung dalawang 2 consecutive terms ng 4 years na termino sa bawat termino. Tama yun, dahil kumbaga nabaliwala yung dati, no, kahit nakailang termino ka pa nung dati, pagdating ng batas na ito, then may fresh 2 terms ka. Pero sa SK, kailangan qualified ka kasi may age requirement para sa SK. So yun, sinabi ni Attorney Agrado na 4 years 2 terms lang pala ang nakasaad doon sa bagong batas ngayon. So suma total is 8 years lang ang magiging termino ng mga bagong halal na mga barangay official at SK. Pero malalaman natin yan ang buong detalye pag napirmahan na ng Pangulo. Panigurado maglabas yan ng official na kopya ng ratified bill na yan na pirmado ng Pangulo. So maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat. Bye-bye. God bless and I love you all. Babos.